3 gabi nang halos hindi makatulog si Kanole dahil sa panawagan ng kanyang kapanalig sa bulwagan ng Maguindanao. Ito ay pinadadaan sa pamamagitan ng hangin. Hindi malaman ni Kanole kung ano bang ibig sabihin ng kanyang panawagan. Pero isa lang ang kanyang naiintindihan. Kailangan niyang magtungo doon. Ay, nako. Hindi talaga ako makatulog. Ano bang nangyayari doon? Gabi-gabi na lang. Sa totoo lang, sa unang gabing pagtawag nito sa hangin, gusto na niya itong puntahan kinabukasan. Pero, nang dahil sa kawalan ng panggastos papunta roon at hindi biro ang daraanan, ito ang isang pumipigil kay Kanole. Pagsapit ng umaga, palitaw pa lamang noon ang haring araw nang biglang, "Boss, magandang umaga!" Wika sa kanya ng mensahero at nagulat pa si Kanole. "Nakakagulat ka naman. Oh, ano atin? Sulat?" Sige, magkape ka muna ron, kuya. Tama-tama, merong mainit na tubig dun sa banga." Sige. Hindi nga nagkamali ng iniisip si Kanole dahil ang sulat ay galing sa kanyang kapanalig na ermitanyo na si Lambino. Sabi ko na nga ba, may problema siya doon. Problema? Wala naman akong mapitas. Wala akong pwedeng pamasahe. Pagkatapos magkape ng mensahero, bumaba na ito at nagpaalam kay Kanole. "Saan ba ako hahanap ng pera? Ay nako, hindi bale." Maya-maya pa ay dumarating si Ramon. Nanghiram siya dito ng pera at nangako siyang sa susunod na buwan kailangan niyang ibalik ang perang hiniram niya kay Ramon. Hindi naman siya napahiya nang dahil dito binigyan siya ng sobra-sobrang pamasahe kasama na yung pangkain at pangsigarilyo. Ang kanyang tutunguhin ay sa kaloob-looban pa ng Maguindanao. Ang lugar na yon ay madalas na merong naggegerang mga sundalo, Moro at saka Muslim. At hindi lang yun, meron ding grupo ng mga Ilaga na siyang nakikipag-away at nakikipaghatian ng dahil sa lupa. Nakasakay si Kanole sa isang lumang sasakyan. Binabaybay nito ang makitid na daan. Marami ding mga nakasakay doon. Hindi lang Kristiyano, Muslim, halo-halo sila doon. Hanggang sa napadaan sila sa isang peking checkpoint na nung una ay inakala nila na ito ay checkpoint ng mga militar dahil mga nakasuot sila ng pangsundalo. Sumakay ang dalawang lalaking nakasuot ng pangsundalo sa bus na kanilang sinasakyan. Tinitigan silang lahat na animoy merong hinahanap. Nang matapat ito kay Kanole, nagsalita yon sa lingwaheng hindi niya maintindihan. Ang ibig sabihin pala ng sinasabi ng lalaking nakasuot ng pangsundalo, kailangan niyang bumaba. Hanggang sa yung isang kasama nun ay nagtagalog. Dito ay labis na naintindihan na ni Kanole ang ibig sabihin nun. Sa dami ng mga nakasakay sa may sasakyan, tanging si Kanole lamang ang pinababa. Pagbaba niya, pinatalikod siya tapos kinapkapan. Pinahuhubad din ang kanyang damit. Animoy hinahanap ng mga ito kung merong bang baril si Kanole. Muli silang nagsasalita sa lengguwaheng hindi alam ni Kanole hanggang sa nang magtagalog yung isa at sinabing, "Sundalo ka ba?" Wika nito sa kanya. Labis na itinatanggi ni Kanole yung kanyang akusa. Kung titignan mo kasi ng personal si Kanole ay parabang sundalo ang tipo nito. Bukod sa maganda na ang katawan, ang tindig nito ay aakalain mo ring isang tunay na militar. Nang dahil doon, pilit siyang binibitbit ng mga kalalakihan. Hanggang sa nang mabanggit niya na siya ay hindi sundalo at pupunta siya sa ermitanyong si Lambino, may nakakilala doon na isa. Ayon sa isang kasama ng mga peking militar,
kilala daw niya si Tandang Lambino at sinabi nun na meron siyang darating na bisita na manggagaling pa sa gitnang Luzon. Salamat, wika ni Kanole sa isang lalaking nagpalaya sa kanya. Muli siyang sumakay ng sasakyan at nang marating na niya yung pinakadulo, naglakad-lakad siya rito. Doon niya natanaw yung napakalawak na ligwasan. Ang ligwasan ay pinag-aagawan ng mga Ilaga, Moro at ng mga Muslim. Ganon pa man, nung araw na yon ay wala namang nagkakagulo. May nakita siyang isang bangkero. Nagtanong siya rito sa wikang Tagalog. Nagsalita naman din yon sa wikang Tagalog pero baluktot ang kanyang pananalita. Ganon pa man, nagkaintindihan silang dalawa at pinasakay niya si Kanole. Habang binabaybay nila ang ligwasan, naitanong ni Kanole kung bakit tila ba may kakaiba sa lugar. Kasi sa gawi doon, merong mga lalaking nakatayo at may mga hawak na baril na animoy meron silang inaabangan na darating. Ayon naman sa bangkero, ang mga yan ay grupong Ilaga. Inaabangan nila ang mga Moro na daraan dahil nga ang ligwasan ay maraming yaman na maaaring pakinabangan ng mga tao at hindi lang yun. Meron ding mga enerhiya na nakukuha doon at pwede nilang ibenta sa mga taong mayayaman. Medyo matagal ang naging biyahe ni Kanole sa ligwasan nang dahil sa kailangan pang hawiin ng bangkero yung mga nakaharang sa kanilang dadaanan. Makalipas ang 1 oras at kalahati, narating na nila yung ligwasan at pinaalalahanan siya ng bangkero na kung maaari ay wag na siyang magtatagal pa sa kanyang binabaan. Dumiretso na raw siya sa ermitanyong si Lambino dahil yun ang pinaka-safety na lugar sa mga araw na yun. Saglit pa siyang naglalakad bago niya marating ang bahay ng ermitanyong si Lambino. Meron siyang nadaanan ng mga grupo ng Moro. Hinarang siya ng mga ito dahil inakala ng mga yun na si Kanole ay spy ng mga militar. Hindi naiintindihan ni Kanole ang kanilang lengguwahe, kaya't yung isa ay nagtagalog. "Saan ka pupunta?" Wika nun sa kanya. Dyan kay Tatang Lambino. Kaibigan niya kami." Ang sabi pa ng isa, "Bakit kasi nagpunta ka dito? Hindi mo ba alam kung gaano kadelikado ang lugar na ito?" "Hindi naman po yan ang pinunta ko rito eh. Wala naman akong pakialam sa anumang kaguluhan nyo. Basta ang ipinunta ko dito, si Tandang Lambino." "Siguraduhin mo lamang na hindi ka sundalo." "Oho, yan po ang bag ko. Kapkapan nyo ko. Kung hindi nyo lang po na itatanong." Nang nakasakay ako sa lumang sasakyan, meron nang humarang sa amin, mga nakauniporme. "Hindi mga sundalo ang mga yon. Mga kasamahan namin sila." Gano'n naman ho pala eh. "Kung gano'n, tutuloy na ako." "Sige." Matapang si Kanole na pinasok ang kaloob-looban ng liblib na baryo kahit na alam nito na maraming mga naninirahan na mga rebelde doon. Makalipas pa ang 10 minuto, narating na ni Kanole yung bahay ng ermitanyong si Lambino. Malayo pa lamang siya ay natatanaw na siya ng matanda, kaya't nang paglapit doon ni Kanole ay agad siyang pinapasok sa loob. "Nandito na ho ako. Magandang araw po. Ano po bang ibig sabihin ng pagtawag nyo sa akin?" Wika ni Kanole sa matandang ermitanyo. "Nole, pasensya ka na. Kailangan kita dito." "Bakit ho?" Hindi ka ba hinarang dyan ng mga Moro o ng mga Ilaga o kaya yung mga Muslim?" Hindi ko humawari eh. Kung anong grupo ba yun o kung anong lahi yung humarang sa amin habang ako'y nakasakay sa lumang sasakyan." "Ay baka mga Moro." "Siguro nga po. Ano ho ba talagang dahilan kung bakit pinapunta nyo ako rito? Ilang gabing sunod-sunod kong nadidinig sa hangin ang inyong panawagan. Ano ho bang ibig sabihin nun? Dahil ho ba sa mga grupo at lahing nag-aaway dito? Labas po tayo diyang kapanalig."
Alam mo Nole, hindi naman yan ang pinoproblema ko. Tamang ang ligwasan ay pinag-aagawan ng mga Moro at ng mga Ilaga at ng mga Muslim. Halos araw-araw, merong inkwentro dyan. Maraming namamatay. Matitigil lang ang digmaan ng lahing yan kapag papagitna na ang mga militar. Kung ganon, ano hong problema? Bakit pinatawag niyo ako dito? Sunod-sunod na gabing halos hindi ako makatulog dahil alam kong napaka-importante ng pagtawag niyo sa akin. Halika, dito tayo sa kusina. Kumain muna tayo. Sige ho. Habang sila'y kumakain, may napadaan na grupo ng mga Ilaga. Tao po. Tatang Lambino. Tao po. May mga Ilaga. Huwag kang lalabas. Ilaga? Sige ho. Tatang Lambino, may nakapagsabi sa amin na may dumating daw na dayo. Sino ba yon? Huwag mo sabihing spy siya ng militar. Romulo, ikaw pala yan. Hindi. Ang kasama ko isang manggagamot. Sigurado ho ba kayo, Tatang Lambino? Romulo naman, kailan ko ba naman kayo ipinahamak? Sa kabila ng sinasabing mong yan, para bang wala ka ng tiwala sa akin. Alam mo naman Romulo, na isa ako sa tagapagpatupad ng katahimikan dito sa atin. Romulo, kung ano man ang kaguluhan nyo ng mga Moro at ng mga Muslim at ng mga militar, wala na kami doon. Labas na kami. Kung pinag-aagawan nyo ang ligwasan, bahala kayo kung sinong magtatagumpay sa inyo, basta ang akin ay akin. Ang dami nyo naman hong sinabi, Tatang Lambino. O sige na ho, may tiwala ho kami sa inyo. Hindi ho ba napadaan dito ang mga Moro? Wala pa naman. Romulo, meron lang sana akong isang pakiusap sa'yo. Maaari bang kung magkakagulo kayo, wag dito? Doon kayo, baka madamay pa kami rito. Tatang Lambino, alam naman namin na kahit na barilin yung bahay mo o kahit pasabugan hindi ka mamamatay. Oo, alam ko yun. Pero ayoko nang magtayo pa ng panibago kong bahay, Romulo. Ay sige ho, kayo hong bahala. Pagkatapos naman nilang kumain, inaya si Canole ng ermitanyo na magpunta sa likod dahil merong tambayan doon. Merong isang malaking puno ng mangga kung saan madalas naroroon ang matanda kahit gabi na. Ano hubang ginagawa natin dito? Bakit dito pa? Malamok. Nole, dito ako madalas na tumatambay dahil nakikita ko rito ang mga dumadaan. Tignan mo yon, may mga dumarating na mga Moro. Moro? Sila yung... baka nga sila. Ugali ng mga Moro, yang mga harang na inaakala nila'y mga sundalo. Sige ho. Napadaan nga ang mga Moro sa kubo ni Tandang Lambino, pero hindi naman ito kumibo bagkos dire-diretso lang sila. Nole, ikukwento ko na sayo ang totoo. Alam mo bang kaya madalas na nag-aaway dito ang mga Ilaga at Moro nang dahil sa pinag-aaway lamang sila ng isang tagong grupo? Bakit ho hindi nila malaman na sila'y pinag-aaway lang pala? Ang grupong yon ay bigla na lamang sumibol dito. Sila ay mga tinatawag naming mga rebeldeng aswang. Nasabi ko na din yan kay Romulo, sa mga Ilaga, saka sa mga Moro, kaya lang hindi sila naniniwala. Minsan, ang ginagawa ng mga rebeldeng grupo na yan, tatambangan nila ang mga Moro at palalabasin na mga Ilaga ang tumambang sa kanila. Tapos po, ganun din ang ginagawa nila sa mga Muslim, tatambangan ng mga rebeldeng aswang. Syempre, gaganti ang mga yon, kaya lang wala man lang nalalagas sa kanila ni maski na isa. Ang mga Ilaga naman ang matapang,
na humaharap sa kanila na halos kaparehas nila na halos hindi tinatablan ng bala, kaibahan lamang sa mga rebelding aswang. Sila talaga yung mga tunay na aswang na kapag nakikipagbarilan sila sa mga Ilaga o sa mga Moro, nagbabago sila ng anyo para hindi sila talaban ng bala. Kung ganoon, yun ho pala ang problema niyong itinawag niyo sa akin? Oo, kailangan nang matigil ito, Nole. Ay, alam niyo po, sobrang delikado ng lugar na ito. Oo, alam ko. Pero hindi kita ipatatawag kung sa tingin ko'y hindi mo kakayanin ang problema sa mga rebeldeng aswang. Magulo na nga dito, mas lalo pang pinapagulo ng mga yan. Problema din ngayon ng mga militar kung saan ba sila hahanapin. Lalong-lalo na kapag araw, nakahalo sila sa maraming mga tao. At yung mga tao namang napagtatanungan ng mga militar na naghahanap sa kanila, halos wala namang nagsasabi ng totoo. Kung ganun, kapag wala talagang koordinasyon ang mga tao, mahihirapan ng mga sundalo. Meron po ba kayong ideya? Kung kahit isa man lang sa kanila, para madali kong kunin. Isa-isa lang, hindi pwedeng sabay-sabay. Sige. May ibinigay na pangalan kay Kanole ang matandang ermitanyo at idinescribe nito ang itsura nun. Yun ding gabing yun, lumakad si Kanole. Dahil sa hindi pa naman masyadong gabi at meron pang bukas na tindahan, naghahanap ito ng mabibilhan ng tuba o kaya na may sigarilyo. Pabili po. Pabili. Harap-harapan niyang tinatawag yung babae upang bumili pero hindi siya nilalapitan. Dahil nga Tagalog ang pananalita ni Kanole at tila ba natatakot ang tinderang babae dahil baka akala nun na si Kanole ay isang spy ng militar o kaya na may tunay na militar. Hanggang sa maya-maya pa, medyo nainis na si Kanole at sinabi niya sa tinderang babaeng ayaw lumapit sa kanya yung mga salitang, "Hindi ho ako sundalo, hindi ako Muslim, hindi ako Ilaga at hindi ako Moro. Christian po ako, Tagalog, taga gitnang Luzon. Napunta ako rito kay Tandang Lambino. Meron kaming gagawin. Yung bahay niya aayusin namin. Pwede bang pagbilan niyo ko? Sige na! Yusing-yusin na ako eh." Nang sabihin yon ni Kanole, lumapit na yung babaeng tindera. Inabutan siya ng isang kahang sigarilyo at isang bote ng alak pero hindi siya pinagbayad. Ganon pa man, iniwan ni Kanole yung bayad sa harapan pagkatapos nun ay umalis na ito. Hinarang naman siya ng 3 lalaki na may mga hawak na patalim. Tapos yung iba ay merong hawak na mga maiikling baril. Anong ginagawa mo rito? Tanong sa kanya nung isa. Diyan ako tumutuloy kay Tatang Lambino. Bakit ho? Siguraduhin mo lang na hindi ka spy. Spy? Ano yun, espiya? Hindi nakakatuwa. Siguraduhin mo lang. Oo. Pasensya na. Hindi gusto ni Kanole ang amoy ng mga ito. Tamang hinarang na siya minsan ng mga Moro. Pero hindi ganon ang amoy ng mga yon hanggang sa kanyang napagtanto na mukhang heto na yung sinasabi ng ermitanyong si Lambino na mga rebelding aswang na nakikihalo sa mga tao doon. Tatang Lambino, andito na ho ako. Binigyan ako ng isang kahang sigarilyo tsaka isang boting alak ng babae. Ayaw akong pagbayarin kaya iniwan ko na yung pera tapos may humarang sa akin. 4 na mga malalaking lalaki. Iba yung amoy nila. Para bang malansang dugo, ganon. Dugo ba ng tao? Oo. Nole, nakita mo na ang problema. Madilim po kasi. Pero alam niyo naman na kahit paano, nakikita ko yung mga tao sa dilim. Yung dinescribe niyo po sa akin, wala siya dun Maaaring hindi mo siya makikita dahil ang taong yon ay nagkukuble sa kaloob-looban at madalang siyang magpakita sa mga katulad mong dayo.
Sabi nga ng dumaan kanina nang wala ka. Iba daw ang tapang mo dahil napakagulo ng lugar na ito. Maraming mga naggegerang mga Moro at Ilaga at mga Muslim at militar. Pero nagawa mo pa rin pumasok dito. Kapanalig, alam mo naman na kahit ano pang meron dito kayang-kaya nating pasukin yan. Kaya nga, huwag ka mag-alala. Nasabi ko na sa mga Ilaga at sa mga Moro at sa mga Muslim na nagdaanan dito kanina nang wala ka na huwag kang gagalawin dahil hindi naman sila ang pakay mo. Mabuti na lang po hindi sila nag-aabot dito sa bahay nyo. Hindi naman. Kilala naman nila ako. Kung maggegera man sila lalayo sila. Hindi rito sa nasasakupan ko. Mainam po. Ito po, uminom tayo. Maya-maya pa. Nariyan na ang putukan. Sinabi ni Kanole na magtago silang dalawa. Pero ayon naman sa matanda ay wag na silang magtago dahil ang nagpuputukan mga Moro at mga Ilaga. Sinabi rin ng matanda ng mga oras na yun na dapat ay umalerto silang dalawa dahil baka makialam ang mga rebeldeng aswang. Sige ho. Nole, hindi tayo gagamit ng kung anumang bagay na pwede nating ipanglaban sa kanila. Dahil ang mga yan ay meron ding ginagamit na mga habak at batoo mo. Habak? Batoo mo? Oo. Imposible. Hindi naman po yun pwede sa mga aswang. Yun ang akala mo. Minsan ko nang nasaksihan ang gamit ng mga yan at naniniwala akong batoo mo ang ginagamit nila tapos ang habak. Lumalapit ng lumalapit ang putukan. Nole, umalerto ka. Baka mamaya dumating ang mga rebeldeng aswang. Sawatain mo sila. Hindi ko na kaya, Nole kaya kita ipinatawag. Hindi ko sila mapagbate. Sige ho. Hindi nagtagal ay natigil na ang putukan. Hanggang sa nang matapos silang uminom, sinabi ng matandang ermitanyo na kailangan magtungo ni Kanole sa kabahayan nang hindi siya nakikita ng mga tao doon. Sinabi din ng matanda na tukuyin ni Kanole yung bahay na malaki sa gitna dahil dito nagkakanlong yung pinakapinuno ng mga rebeldeng aswang na siyang dahilan ng punot dulo ng kaguluhan ng mga Ilaga, Moro, Muslim at ng mga militar. Tutunguhin ko ho ito ngayon. Kapag nakita ko siya, kailangan ko po ba siyang hulihin? Kailangan ko ho ba siyang dalhin dito? Dalhin mo rito kung maaari. Sige ho. Tulog na ang mga tao. Hanggang sa narating na ni Kanole yung sinasabing malaking bahay sa gitna. Dito ay nakita niyang may mga lalaking merong mga hawak na baril. At makikita mo rin ang kanilang mga muka at mga baraso ay tinubuan ng napakaraming balahibo. Kumpirmado, heto nga pala yun. Wika ni Kanole at unti-unti siyang humahakbang upang kanyang lapitan yung parabang haring nakahiga sa malambot na kama. Dito niya unti-unting nakita na ito nga yung taong pinatutungkulan na sinasabi ng ermitanyo. Sunod-sunod na nagising ang mga yun, kaya't nakita nila si Kanole na nakatayo sa kanilang gitna. Hinuli nila si Kanole at itinali. Kinausap naman siya ng pinakapinuno ng rebeldeng aswang. Anong ginagawa mo rito? Sundalo ka? Hindi ho. Paano ka? Paano ka nakapasok dito? Moro ka? Hindi rin po. Bakit ka nagpunta dito? Muslim ka? Hindi rin po. Ilaga? Hindi rin po. Christian po ako. Christian? Anong ibig sabihin ng pagpasok mo dito? Paano ka nakapasok dito? Hindi ko nga ho alam Naghahanap lang ako ng mabibilhan na tindahan. Inabitin ho kasi ako Sabi ko na nga ba nung una pa lang, hindi ka ganyan. Dahil mukha kang Tagalog kaya nagtagalog din ako. Pwede yatang. Tumahimik ka muna dyan.
Sige po. Masama ang balak kay Kanole ng isang lalaking patawa-tawa. Tila ba gusto siya nitong tikman? Kung inaakala mong kaya mo kong kainin, huwag mo nang tangkain. Mababarag lang yung ipin mong matalim. Ganon? Pwede bang pinuno? Pwede bang... Tumahimik ka. Mamaya ka sa akin. Ano ba talagang ginagawa mo rito, ha, Dayo? Dyan lang ho ako kay Tatang Lambino. Gagawin ho kasi namin yung bahay niya sa isang linggo. Mahilig po kasi akong uminom. Naghahanap ako ng mabibilhan ng alak. Kaya pala may alak ka pa. Oo nga ho. Sige, lumabas ka na. Nang palalabasin na si Kanole ng pinakapinuno ng mga rebeldeng aswang, karamihan sa mga kasama nun ay tumututol at sinasabing bakit palalabasin pa ang Dayo, bakit hindi pa natin siya pagparte-partihan. Ako ang pinuno dito. Ako ang masusunod. Wika pa nun. Hanggang sa wala silang nagawa at dire-diretso nang lumabas si Kanole, pero talagang ganon, hindi lahat ng utos ay nasusunod. Dalawa sa mga rebeldeng aswang ang sumunod kay Kanole at dinamba siya nito. Ano bang problema nyo? Bakit nyo ba ako ginaganyan? Hindi ko naman kayo inaano ah. Hindi ba sabi ko sa iyo kanina? Namamaya ka sa akin. Diyan ka. Akin yung baraso. Akin. Sa'yo baraso? O yan o, agatin mo. Binibiro lang ni Kanole ng ganon ang rebeldeng aswang. Nang bigla nga siya nitong kagatin sa kanyang baraso, pero maniwala kayo o hindi, bigla na lamang naputol ang matalim nitong ipin at sinabing, parang goma ng sasakyan niyang baraso mo. Sabi ko sa iyo hindi tatalab sa akin yan. May kakaiba sa'yo. May kakaiba sa'yo. Sino ka? Sino ka talaga? Noli nga pala, taga gitnang Luzon. Dayuhan, nagpunta ako rito para patayin kayo. Nang sabihin yon ni Kanole, ay bigla na lamang ng laki ang mata ng isa. Akmang tatakbo na ito nang dakmain siya ni Kanole at hinampas sa lupa. Yung isa naman ganon din. Bumunot ito ng baril at akmang magpapaputok upang madinig ng kanyang mga kasamahan. Pero napigilan yon ni Kanole nang dahil dito sa palad ni Kanole na iputok yung baril. Ano? Gulat ka no? Dito malab? Tignan mo, nayupi yung bala. Hindi basta tao ang isang to. Talagang hindi. Kayo ang pinunta ko rito o yung kasama mo. Tumutulo na yung dugo. Nagpumilit pang tumakbo yung isa pero nadakma siya ni Kanole at hinampas din ng maraming ulit sa lupa. Binitbit ni Kanole yung dalawa at dinala sa kubo ng ermitanyo. Gulat na gulat naman yung ermitanyo dahil ibang tao ang dala ni Kanole. Nala, sabi ko sa iyo yung pinuno, hindi yung mga galamay. Kapanalig, yung pinaka-pinuno nila ay mabait. Siya ang nagpatakas sa akin. Itong dalawang to, sila yung sumunod sa akin. Dahil nga hindi nila matanggap yung binabang utos ng kanilang amo. Gusto nila akong patayin. Mabait naman yung pinaka-pinuno nila. Ganon ba? Oho. Nako. Baka nakilala ka ng mga yan. Ibalik mo na sila. Ibabalik? Bakit? Kailangan mo silang ibalik hanggat meron pa silang hininga. Sige na. Kahit wag mong ipasok sa loob. Doon lang sa gilid. Sige ho. Madaling ang ibinalik ni Kanole yung katawan ng dalawa. Kinabukasan, napadaan naman ang mga sundalo. Magandang araw ho, Tatang Lambino. Wika sa kanya ng isang opisyal. Ay magandang araw naman sir. Ano pong atin at napadaan po kayo? Nagpapatrolya lang po kami para sa ikatatahimik ng lugar na ito. Ay kung gusto nyo po mga sir, magkape muna kayo. Ay hindi na ho. Sa dami ng bilang namin,
Baka maubos po yung isang malaking banga nyo dyan ng tubig. Kailan pa yan iinit? Sige ho, alis na ho kami. May kasama ho pala kayo. Si Nole, tagagit ng Luzon. Brad, taga-san ka? Sir, tagagit ng Luzon ho. Taga doon ako Anong ginagawa mo rito? Teka, hindi ba... hindi ho sir. Nagkakamali po kayo ng iniisip. Hindi ho ako na-recruit. Kaya nga po ako nandito sa bahay ni Kapanalig na Lambino. Ibig sabihin po niyan, hindi po ako rebelde o kahit na ano. Ganun ba? Sige, huwag kang gagawi doon. Baka mapano ka. Yes sir. Mababait naman ang mga sundalo, Moro, Ilaga at mga Muslim na napapadaan sa kanila. Tanging ang mga rebeldeng aswang lamang ang gustong sawatain ng matanda at ni Kanole. Isang araw, napadaan sa kanila ang mga rebeldeng aswang. Lumapit ito kay Tandang Lambino at sinabing, "Dito ba nakatira yung dayo?" "Sinong dayo?" "Huwag ka nang magkunwari, tanda. Dalawa sa aking mga tao ang sinaktan niya." "Ako ba hinahanap mo?" "Ikaw nga, bakit mo sinaktan ng dalawa kong tao?" Pinuno, hindi ho ba nung pinapaalis niyo ako kagabi yung dalawang yan ng tumututol? Paglabas ko kasi, sinundan nila ako." "Alam ko, hindi naman yon ang tinatanong ko. Ang pinagtatakahan ko, ang aking mga tao ay sadyang malalakas. Pero paano mo nagawa sa kanila yon? Sino ka bang talaga?" Sino ko? Noli nga ho." "Wag mo akong lokohin. Anong kakayanan meron ka? Bakit nagawa mo silang bugbugin?" "Ano po kasi, paano ba?" "Wag kang magsasalita ng kung ano. Pinuno, ang kasama ko ay katulad ko din." Ermitanyo. Hindi siya ermitanyo. Sabihin na nating iisa ang aming pinaniniwalaan." Ganun pala. Huwag kang lalabas mula ngayon. Mamamatay ka." "Ano ka mo? Ang sama naman ng banta mo sa kasama ko." Naging totoo ang banta ng mga rebeldeng aswang kay Kanole nang dahil doon, gabi-gabi ay merong lumalapag sa malaking puno ng mangga. Tila ba binabantayan ng mga ito si Kanole? "Nariyan na naman. Kapanalig, bakit ba ayaw niyong harapin ko ang mga ito?" Wag dito sa aking pamamahay. Hindi baling doon sa gawin ng kagubatan." "Pero, sige na. Ayokong madungisan ng dugo ng mga taong yan ng aking tahanan. Kung gusto mo silang labanan, doon tayo. At tamang-tama sasama na ako. Tapusin na natin ng problema sa mga rebeldeng aswang. Hindi baling mga Moro, Ilaga, Muslim at mga militar ang magpatayan. Wag na lamang silang makisali." "Sige ho." Naglakad-lakad yung dalawa papunta sa kagubatan upang mailayo ang anumang nakaambang kaguluhan. Pagdating nila doon, heto na at umatake na sa kanila yung dalawa. Una ay nagpaputok ng baril hanggang sa sinaranggang lahat ito ng ermitanyo. Ginamit lamang ng matanda yung kanyang tungkod. "Huwag kang nakikialam dito, Tatang Lambino!" wika nung isa. "At paanong hindi ako makikialam? Baka nakakalimutan nyo na bisita ko yung binabaril nyo. Ano bang problema nyo, ha?" "Malaki ang problema namin dyan sa taong yan. Ayon sa pinuno namin, katulad nyo siya, ang kaibahan. Ginalaw niya kami." "Hindi niya kayo gagalawin kung hindi kayo nauna." Ganon? Talagang pinagtatanggol mo pa ang dayo?" Alam na ni Kanole kung sino sila. Sila ay mga rebeldeng aswang. Nang dahil sa sila ay nagpaputok, hindi nagtagal nagdatingan na ang mga kasama nun at may mga dumating din na mga Ilaga at mga Moro. Nagkita-kita sila sa iisang lugar nang dahil dito sila ang nagbarilan.
Naipit si Kanole at ang kanyang kapanalig sa gitna ng labanan. Nakadapa na lamang silang dalawa na halos hindi na magkarinigan ang kanilang mga usapan. Sinabi ng matandang ermitanyo na hindi sila dapat na magtagal doon. Mahirap na baka magpakawalan ng granada ang isa sa kanila. Siguradong madadamay sila. Sige na, Nole, usalin mo na ang dapat mong usalin para makaalis tayo rito. Wika ng matanda. Ginawa naman yun ni Kanole at maniwala kayo o hindi. Habang sila'y nagbabarilan at nakapagitna si Kanole, bigla na lamang itong tumayo at naglakad ng parang wala lang. Dinadaanan lang niya yung mga balang nagliliparan at ganun lang din ang nangyayari sa matandang ermitanyo. Nang makita naman ito ng mga Moro, Ilaga at ng mga rebelding aswang ay natigilan sila. Para daw isang hangin lang ang mga ito na hindi tinatamaan ng bala. Nakaalis na sila sa lugar ng labanan. Maya-maya pa nakita nilang yung grupo ng mga Moro ay umaatras at inaatake naman sila ng mga Ilaga. At yung mga grupo naman ng rebelding aswang ay mga nagsiksihinto na sa pagpapaputok at dinig na dinig nilang dalawa ang malakas na tawanan ng mga ito. Tuwang-tuwa sila kapag naggegera ang mga Moro at ang mga Ilaga doon. Nakita mo na ang problema, Nole. Ganyan sila kagaling. Pinag-aaway nila ang dalawang grupo. Kaya pala, dapat na talaga silang patayin, lalo na yung pinakapinuno. Kapag nagawa mo yun, Nole, natitiyak kong maghihiwa-hiwalay na rin ang mga yan. Sige ho, kung yun ang dapat kong gawin para matigil na yan, pues gagawin ko. Lumapit si Kanole sa grupo ng mga rebelding aswang. Pinuno, masamang gabi sa'yo. Ito na ang huling gabi mo. Wika ni Kanole sa kanya. Alam mo, labis akong nahihiwagaan sa'yo. Nakita namin mismo na habang kami nagbabarilan, dumaan ka lang na parang hangin. Sino ka bang talaga? Pinuno, ang taong yan ay demonyo! Kung meron mang demonyo sa atin, malamang kayo yun. Bakit nyo pilit na pinagsasabong yung mga Moro at Ilaga at mga Muslim? Anong gusto nyong palabasin, ha? Wala ka na roon. Labas ka na. Ganun. Total ayaw mong sabihin sa akin ng tunay na dahilan. Dapat yatang putulin na yung ugat bago yung mga sanga. Anong ibig mong sabihin? Ha? Ang tapang mong dayo ka. Baka hindi mo nakikilala kung sino kami. Kilala ko kayo, mga rebelding aswang. Kayo ang punot dulo ng kaguluhan dito. Ganon. Ganon pala. Maya-maya pa ay nagbago na ng anyo ang mga ito. Hanggang sa binitawan nila ang kanilang mga baril. At sinabi ng pinakapinuno na walang gagalaw sa kanila kung hindi siya lang dahil papatayin niya raw sa harapan ng kanyang mga tao si Kanole. Hindi mo magagawa yan. Anong klaseng aswang ka? Kakaiba ang itsura nun dahil nabibiyak ang katawan nun hanggang sa kanyang bewang. Tapos may sumisibol na panibago at nababalatan ng buo niyang katawan na parabang sa ahas. Anong klaseng aswang to? Isa lang naman akong makapangyarihang Hanagob. Hanagob? Oo. Nagkaroon na ako ng ganyang klase ng kalaban. Sa wakas. Anong sa wakas? Halika, lumapit ka sa akin. Halika! Ayaw lumapit ni Kanole doon dahil kanyang napansin sa tinatapakan nito ay parabang may gumagalaw na bagay. Ito ay isang kumunoy na kapag nahulog si Kanole, tiyak na hindi siya basta-basta makakaalis doon. Ikaw ang lumapit. Lika, patunayan natin na malakas yung mga katulad mo. Gusto mo ng pandaraya? Diyan ako magaling. Ganon. Sige, tignan natin. Lumapit nga ito sa kanya, ang lalaki ng hakbang ng mamang yon. Tumama pa nga ang kanyang ulo sa isang sangang
kanyang dinaanan. Medyo nainis siya roon, kaya niya pinutol at hinampas kay Kanole. Tinamaan si Kanole sa sikmura kaya siya tumilapon. Tawa naman ng tawa yung mga kasama ng Hanagob. Buti nga sa'yo! Ayos. Ayos yung ginawa mo sa akin ah. Alam mo, kung ordinaryong tawa ko, malamang napatay mo na ako eh. Pero hindi ganun kadali yun. Ang bilis ng pagkilos ni Kanole halos hindi nila masundan. Maya-maya pa, ikinagulat ng karamihan na kanyang kasama dahil nasikmuraan ang kanilang pinuno nang hindi nila masyadong nakita. Kasabay nun, yung paghawak ni Kanole sa magkabila nitong paa at hinampas ng 3 beses sa lupa. O ano? Kala ko ba malalakas ang mga Hanagob? Bakit di ka tumayo? Pakita mo sa akin. Sa pagkakaalam ko mga Hanagob kayang maglaho sa paningin ng mga kapwa niya aswang. Gawin mo sa akin yan. Hindi yan tatalab. Pangako. Madilim nung mga oras na yon at ginawa nga ng Hanagob yung sinasabi ni Kanole. Ultimong ang kanyang mga kasama ay tila ba nagtataka kung bakit biglang naglaho sa kanilang paningin ng kanilang pinuno. Umiikot-ikot lang yon at nakikita siya ni Kanole. Nasaan na yun? Hoy, binibiro lang kita eh. Ginawa mo naman. Sinasabi lang yon ni Kanole upang kunwari ay hindi niya nakikita ito. Meron din kasi siyang plano. Maya-maya pa nasa likuran na ni Kanole ang Hanagob. Akmang dadamputin siya nito nang bigla siyang tamaan ng nagliliyab na sibat. Tinamaan ito sa likuran hanggang sa ito ay tumagos sa kanyang katawan. Hindi mo ako mapapatay sa pamamagitan ng ganyan. Hindi ba? Alam ko. Yung tumama sa kanya ay bigla na lamang nawala. Tapos yung sugat nito ay bigla na lamang nag-ikom. Bagamat alam ni Kanole na hindi sila basta mapapatay na kahit na ilang beses mong tarakan ng sibat sa katawan. Mag-iikom at mag-iikom lang yun. Pero may ginawa si Kanole nang dahil sa tumagos sa kanyang katawan yung sibat na tumama sa kanyang biglang nawala. Naiwanan niya ito ng matinding lason at ito ang dahilan kung bakit biglang nagbalik sa dating anyo ang pinakapinunong Hanagob at unti-unti siyang namamayat. Sa loob lamang ng 2 minuto, naging isang kalansay na lamang ang mayabang na Hanagob. Takot na takot ang mga kasama nito. Hindi sila makapaniwalang nangyari yon sa kanilang pinuno. Lahat ng yan ay pwede ring mangyari sa inyo. Alam nyo ba ang lason na iniwan ko sa katawan ng inyong amo ay galing pa sa kabilang mundo? Hindi nyo alam yun ano? Meron akong gabay na galing sa kabilang mundo at ang lason galing doon ay kayang pumatay ng mga katulad nyo. Kung ako sa inyo, magsigsilayas na kayo. Layas! Lumayas na kayo dahil matutulad lang kayo sa amo nyo. Pangako nyo sa akin na hindi na kayo makikisali pa sa kaguluhan ng mga Moro, ng Muslim, ng militar at ng ilaga. Sa takot ng mga ito, nagsigsialisan na sila. Iniwan pa ng mga ito ang kanilang mga baril. Kapanalig, tapos na ang problema. Tapos na ba? Oo. Patay na yung pinuno. Paano mo ginawa yon? Tignan nyo na lang po dun. Naging kalansay na lang. Buti nga sa kanya. Ang kanyang katawan ay kinain ng aking gabay na galing pa sa ibang mundo. Alam ko yon. Alam ko ang teknik na yon. May dumarating. Mga sundalo yata. Magandang gabi ho. San ho ba yung putukan na yun? Dyan ho. Dyan ho sa gawi dyan. Mga nagtakbuhan na yata't nakitang dumadating kayo. Ganun ho ba? Sige ho. Pinuntahan ng mga militar yung itinuturo ng ermitanyo. Dito nila na-recover ang napakadaming baril.
Ayon sa kanila, mukhang ito yung ginagamit ng magkabilang grupo na naggegera doon. Ganon pa man, natapos na ang problema sa mga rebeldeng aswang nang dahil dito hindi na pinoproblema ng ermitanyo ang kaguluhan ng mga Ilaga at Moro at Muslim at mga militar. Pinauwi na niya si Kanole dahil tapos na ang problema. Mga kababayan, hanggang dito lamang po ang ating kwento. Sana po ay inyong naibigan ang napakagandang kwentong ito. Salamat!